Nagtanong si Dogo kung saan nanggaling ang kanyang spiritual stone. Sumagot si Snakey na wala siyang ganong spiritual stone at nagtatanong lang siya para sa isang kaibigan. Sinabi ni Dogo na dahil iniligtas siya ni Snakey ngayong araw, may utang siya sa kanyang. Tinalakay niya na para sa isang batong ganoon, malamang ay kailangan niyang pumatay ng isang ginintoang cultivator. O kaya ay makakabalik siya sa minahan na iyon na kalahating inabandona para subukan ang kanyang kapalaran. Tinanong niya si Snakey kung interesado ang kaibigan nito. Sumagot si Snakey na kalimutan na lang iyon. Makalipas ang 2 buwan, panahon ng tag-ulan, sa Iron Bear Mountain. Maraming cultivator ng sektang manghuhuli ng ahas ang umakyat sa bundok. Muling inaayos ang lupain, nagtatanim ng halamang gamot, naghahanap ng kayamanan. Isang lalaki ang ipinaalam na nawalan sila ng bakas. Ang lalaking ito, si Zuhu, ay napag-alitan. Sinabi ni Zuhu ng Moving Mountain Sect na 8th level of key refinement. Nanilamo na ng demonyo ang 5 disipulo mula sa kanilang Moving Mountain Sect. At sa araw na iyon, sumumpa siyang babalatan niya ito ng buhay. Kung hindi, ang Moving Mountain Sect ay magiging biro lang sa punong tanggapan. Ang sektang manghuhuli ng ahas sinasabi na may pabuya para dito mula sa sekta. Si Zuhu, isang 6th level ng Key Refinement Realm, ay kasama niya. Isang tao ang nagulat na sigurado siyang nawala ang puting ahas sa paligid ng lugar na iyon. Ibinahagi niya na tinamaan ito ng kanyang atake ng martilyo na nakakadurog ng buto kaya hindi ito makakalayo. Si Snowy, na bagong-bago ang itsura, na nagpipigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Mukha na talaga siyang perpekto para sa ating binatang Snakey ngayon. Dati, hindi niya alam kung ano ang puot, ngunit ngayon ay alam na niya. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkawasak ng kanyang tahanan. Ngunit una, kailangan niyang makatakas. Galit ang isang lalaki na hindi man lang hinanap ng mga disipulo sa latian. Isang disipulo ang nagpahayag na may kasama ang puting ahas, kaya natatakot siya sa isang ambush. Sinabi ng senior brother sa kanya na itigil ang pagrereklamo at hanapin agad ang puting ahas. Sinabi ng lalaki sa senior brother na siya na lang ang gumawa, dahil mas malakas ang kanyang cultivation kaysa sa kanya. Sumagot ang senior brother na iniimbestigahan na niya iyon para sa kanya. Tinanong niya kung ano ang kinatatakutan niya. Ginamit niya ang divine consciousness para mag-imbestiga at may naramdaman siya. Iniulat ng lalaki sa kanyang senior brother na nagtatago ang halimaw. Ngunit malalim ito, kaya magtatagal. Tiniyak ng senior brother sa kanya na hindi ito makakatakas. Biglang may gumamit ng teknik ng fireball. Nagulat ang 2 lalaki, ngunit kinumpirma nito na may kasama ang ahas. At pamilyar ang lobo. Ito ang Wolf King. Alam ng mga lalaki na tumatakas ito pagkatapos magbuga ng apoy sa bawat pagkakataon. Kung hindi dahil sa paggambala nito, nahuli na sana nila ang puting ahas. Nakita ni Jose na interesante ito. Optimista siya dahil nakita niya ito bilang isang magandang pagkakataon upang mapatay din ito. Kanyang inangkin na kakain sila ng karne ng lobo ngayong gabi. Handa si Shui Hu na suportahan siya. Sinabi ng hari ng lobo sa puting ahas na tumakbo habang pinipigilan niya ang mga ito. Lumabas si Snowy mula sa tubig at tumakbo. Hindi ito hahayaan ni Z na makatakas. Inutusan niya si Hu na habulin ang puting ahas at iwan sa kanya ang lobo. Samantala, sa Sorcerer Mountain ng Chu River, ginamit ni Snakey ang gravity technique. Matapos ang 2 buwan ng matinding pagsasanay, ang kanyang gravity technique ay lumakas na ng husto. Maaari niyang durugan ang lahat ng mababang antas na cultivator gamit lamang ang teknik sa loob ng 50 meter radius. Napagtanto ni Snakey na ang isang mababang antas na teknik tulad ng fireball ay hindi na angkop para sa kanya. Sa kabutihang palad, napahusay niya ang fire snake technique upang palitan ito. Maaari siyang maglakbay ng hanggang 30,000 milya gamit ang earth traversal technique. Bukod pa rito, idinagdag din niya ang wind blade at thunder technique sa kanyang arsenal. Maliban doon, ang mga puppet na pinalakas ni Dogo ay hindi pa ganap na gumagana. Matapos ang ilang pagsasanay, halos perpekto na niya ang kanyang kontrol. Lahat ng mga puppet ay konektado sa kanya, nagbabahagi ng kanilang pananaw. Hindi pa niya naranasan ang antas ng kamalayan na iyon dati. Naramdaman niya na siya ang hari ng bundok.
Sinabi ni Dogo sa kanya na itigil ang pagmamayabang at na nasa gulo ang kanyang dalawang kaibigan. Tinanong ni Snakey si Dogo kung si Snowy at ang Wolf King ang tinutukoy niya. Sumagot si Dogo ng oo. Bago sila naghiwalay, inilapat niya sa kanila ang Golden Light Mantra. Automatikong aktibo ito sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan. Maaari nitong iligtas ang kanilang buhay minsan, ngunit maaari lamang itong panatilihin sa loob ng isang oras. Ipinagbigay alam niya kay Snakey na kasalukuyang aktibo ito. Ang lokasyon ay nasa bundok sa likod ng Myriad Snake Valley. Malapit nang tanungin ni Dogo sa kanya kung ano ang gagawin niya. Ngunit mabilis na gumalaw si Snakey at ginamit ang Earth Traversal Technique. Sa loob ng kuweba, nahabol si Snowy at tinamaan ng atake. Nagreklamo ang cultivator na ilang beses na niyang hinampas ang ginintoang ilaw. Ngunit hindi ito nababasag at wala siyang ideya kung bakit. Nagtaka siya kung ito ang pinaghihinalaang matandang demonyong ahas. Nahuli na ni Z ang Wolf King at sumagot na nagdududa siya. Dahil ang matandang hari ng ahas ay sinasabing itim, hindi puti. Alam din niya na hihina ang ginintoang hadlang sa paglipas ng panahon. Kaya pinayuhan niya si Hu na magtipid ng lakas. Inaasahan ni Z na mawawala ang hadlang sa loob ng isang oras. Sinabi ni Hu na sapat na ang isang oras. Balak niyang kunin ang unang merito sa paghuli ng demonyo. Ipinahayag ni Z na ang ginintoang ilaw ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Tinanong niya kung may malapit na mga tiyuhin ng kanilang Moving Mountain Sect Master. Inaasahan niyang nasa kampo si Master Uncle Ye. Iyon ay 100 milya ang layo. Natukoy niya na sapat na ang tulong ng Master. Ginamit niya ang Summoning Jade. Sinabi ni Hu sa kanya na ang pagtawag kay Master Ye ay magbabawas ng kanilang kredito sa kalahati. Sumagot si Z na hindi. Ipinaliwanag niya na ang pagtawag sa kanya ay tinitiyak na may malalakas na taga-suporta ang mga demonyo. Kung walang anumang suporta, darating si Uncle Master Ye sa loob ng isang oras. Papatayin pa rin nila ang mga demonyo sa tamang panahon at panatilihin ang lahat ng kredito. Ginamit nila ang Earth Prison Technique. Humanga si Hu sa kung gaano kaingat si Z. Sinabi ni Z sa kanya na hanggang sa dumating ang Master. Sisiguraduhin nila ang lugar. 1 oras ang lumipas. Pagod na pagod si Dogo. Nagreklamo siya na napakabilis ni Snakey at hindi siya makasabay. Nagtaka siya kung nakarating na si Snakey. Nagtaka siya kung si Snakey ay isang pinakamahusay na kalidad na Earth Spiritual Root Constitution. Nakarating na rin si Snakey. Lumabas ang kanyang ulo mula sa lupa. Naramdaman niya ang aura ni Wolf King at Snowy sa malapit. Ipinapalagay niya na nasa likod sila ng kulungan ng lupa. Ngunit hindi niya makita ang mga manghuhuli ng ahas. Naramdaman niya na ang kanilang cultivation ay malinaw na mas mababa sa kanya. Naramdaman niya na mas mababa sila sa Foundation Establishment Realm. Kung hindi sana tumagal ng ganoon katagal ang Golden Light Barrier. Ngunit, napansin din niya na maingat ang mga salbaheng iyon. Ipinapalagay niya na nagtatago sila. Alam niya na ang paggamit ng Divine Consciousness ay maaaring mag-alerto sa kanila. Kaya pinili niya ang mas ligtas na opsyon, ang paggamit ng puppet na hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinahayag ni Z na mukhang labis siyang nag-alala. At ang dalawang demonyo ay tila walang anumang suporta. Nagpasya siyang patayin sila bago dumating si Master Ye. May napansin si Z. Sumagot si Hu na maliit na butiki lamang iyon. Tinukso ni Hu si Z sa pagkatakot nito. Binigkas ni Hu na nanginginig lang ito sa pagtingin sa kanila. Bigla, binuksan nito ang bibig at gumawa ng sinag. Pinatamaan nito ang mga lalaki. Agad nilang ginamit ang hardening technique at Earth Shield. Maraming butiki ang gumawa ng parehong bagay. Alam nilang huli na ang lahat. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Tinawag ng lalaki si Ji-Hu, ngunit ang lalaking iyon ay luto na. Napagtanto ng lalaki na ito ay ang Heavenly Puppet Sex Technique. Hindi inaasahan ng lalaki ito. Hindi niya inaasahan na may isang cultivator mula sa kaharian ng Qin. Iniulat ng puting ahas sa lobo na bumalik si Snakey. Tinanong ng lobo kung sigurado siya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Zuzui, isang disipulo ng Moving Mountain Sect. Tinanong niya kung may uri ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng Heavenly Puppet Sect. Ngunit sumagot si Snakey na babagsakan niya ito ng bomba. Siya at ang butiki ay naghanda upang umatake. Agad na gumalaw ang lalaki at ginamit ang Earth Shield,
umiikot na depensa. Inangkin niya na siya ay nasa ikawalong antas ng K-Refinement Realm, at sa sandaling iyon, siya ay ganap na pinalakas. Sumigaw siya na hindi makakapinsala sa kanya ang puppet na hayop. Ginamit niya ang Divine Consciousness. Naramdaman niya na ang Divine Consciousness ng bawat puppet ay nagmumula sa isang pinagmulan. At iyon ay mula sa ilalim ng lupa. Inisip niya na ang pagtatago sa ilalim ng lupa habang kaharap ang mga cultivator mula sa Moving Mountain Sect. Nadalubhasa sa Earth Technique ay kasing bobo ng paglalaro ng apoy. Ginamit ni Z ang Earth Traversal Technique upang pumunta sa kanyang kalaban at harapin ito. Napagtanto ni Snakey na nakita siya ng lalaki. Ang mga butiki ay may kakayahan lamang na humawak sa mga cultivator ng K-Refinement na nasa gitnang antas. At sila ay napakahina laban sa mga high-level na cultivator na bihasa sa depensa. Napansin ni Snakey na iba ang damit ng lalaki sa suot ng sekta ng tagahuli ng ahas. Nakita ni Z na hindi tumatakbo ang kanyang kalaban. Napagtanto niya na sinusubukan nitong labanan siya sa ilalim ng lupa. Naglabas si Z ng kadena at sinabing iyon ang paraan niya ng paghihiganti kay Shui Hu. Gumamit siya ng piercing technique na bato na karayom. Nasiyahan si Snakey sa lalaking ito na napakaingay. Gumamit si Snakey ng Windblade Technique. Tinawag siya ng lalaki na tanga sa paggamit ng Windblade Technique, na may mas mahinang epekto sa ilalim ng lupa. Ngunit tumusok ang mga talam ng hangin sa mga bato. Nagulat si Z. Hindi siya makapaniwala na sinira ng Windblade Technique ang kanyang sibat na bato sa ilalim ng lupa. Nakaramdam siya ng isa pang atake at agad na gumamit ng Earth Armor. Bago pa niya namalayan, naputol ang kanyang kamay. Naramdaman niya na umiiral ang Summoning Jade. Naisip niya na malapit lang ang kanyang master na si Ye. Nagpasya siyang bumili ng oras. Hanggang sa dumating at iligtas siya ni Master Uncle Ye. Plano niyang agad na humingi ng tawad. Nagsumamo siya sa kanyang kaharap, ngunit sa halip na isang tao. Isang malaking itim na ahas ang lumitaw. Hinampas ng buntot ni Snakey si Z habang malakas na tinatawag ni Z si Master Ye. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa huli, inilabas ni Snakey ang kanyang ulo mula sa lupa. Nagreklamo si Snakey na masyadong maingay ang pagsabog ng atake ng kulog. Alam niya na hindi pa siya natuto sa kanyang leksyon, at ito ay maaaring makaakit ng mas maraming kaaway. Nanumpa si Snakey na hinding-hindi nagagamitin ang Thunder Explosion sa ilalim ng lupa. Naalala niya na tumatawag ang lalaki ng Master Uncle Ye bago siya mamatay. Nagtaka si Snakey kung may reinforcements ang lalaking ito. Dahil doon, nagpasya siyang kumilos ng mabilis at iligtas sina Snowy at Wolf King bago dumating ang backup. Ngunit may talim na tumama sa lupa at nakuha ang atensyon ni Snakey. Isang lalaking may mahabang bigote ang lumitaw, at nakita niya ang itim na ahas. Na siyang nagpaniwala sa kanya na totoo pala ang sabi-sabi. Ang kalbong matandang lalaking ito ay si Elder Ye Haichuan ng Moving Mountain Sect. Siya ay ang initial level Foundation Establishment Cultivator. Matagal na niyang narinig na ang bundok ay tirahan ng isang itim na ahas at isang itim na aso. Hindi lamang sila may katalinuhan, kundi marunong din silang magsalita ng wika ng tao. Inilista niya ang mga krimen tulad ng pagpatay sa mga disipulo ng Snake Catcher Sect. Pagnanakaw ng espiritual na manok na may buntot ng Carefree Sect. Akala niya puro sabi-sabi lang iyon. Hindi niya kailanman inakala na totoo pala. At ngayon, pinapatay ng ahas ang mga disipulo ng Moving Mountain Sect. Nanumpa siya na hindi niya hahayaan ang ahas na umalis ng buhay. Inakala ni Snakey na tanga siya dahil napalibutan na ng kanyang papat ang lugar. Nagpasya siyang bambahin siya. Nagulat si Snakey na hinaranggan ng matandang lalaki iyon sa ere. Plano ng matandang lalaki na putulin muna ang buntot. Halos maputol si Snakey. Napagtanto niya na masyadong delikado ang matandang lalaki. Napansin ng matandang lalaki ang shrinking technique sa puppet arts. At napagtanto niya na maraming alam ang ahas. Sinabi ng matanda na wala nang iba iyon kundi maliliit na panlilin lang. Nalito si Snakey sa kung anong nangyayari sa lupa. Ginagamit ni Elder Ye ang Carnage Sandstorm. Isang malakas na hangin ang bumugso, na bumunot ng mga puno mula sa kanilang mga ugat. Ang maliliit na butiki ni Snakey ay nahuli sa bagyo. Napunit ng umiikot na buhangin. Tinatansya ni Snakey na ang saklaw ay nasa ilang daang metro. Napagtanto ni Snakey na ang lalaki ay isang tunay na Foundation Establishment Cultivator.
Nagtaka si Snakey kung paano niya ito haharapin. Alam ng ating binata na nasa tunay siyang problema ngayon. Ginagamit niya ang Mountain Collapsing Slash. Ginawa niya ang unang galaw at patuloy na umiiwas si Snakey sa kanyang talim. Ang walang tigil na pag-atake ay hindi nagbibigay kay Snakey ng pagkakataong huminga. Tumalsik si Snakey. Alam niya na hindi niya ito kayang harapin ng harapan. Kailangan niyang lampasan ito. Patuloy na iniisip ni Snakey ang isang paraan. Pagkatapos ay naalala ni Snakey na mayroon ginawa sa kanya si Doggo. Ginagamit niya ang Mountain Collapsing Slash na pangalawang galaw. Ito ay isang malaking slash na nagwasak sa lupa. Ngunit napansin niya na tanging mga bato lamang ang nadurog. Napagtanto niya na hindi niya tinamaan si Snakey. Tiningnan niya kung saan napunta ang bastos na iyon. Ginagamit ni Snakey ang Earth Traversal upang maghukay sa lupa. Nakita niya na sinusubukan ni Snakey tumakbo kaya't ibabato niya ang kanyang espada upang pigilan siya. Ibinato niya ang espada habang sinasabi, "Tanungin mo ang aking espada kung pinapayagan siya nitong tumakbo." Nakita ni Snakey ang espada na papalapit, at alam niya na hindi siya makakaabot sa oras upang gamitin ang kanyang traversal technique. Wala siyang pagpipilian kundi harapin ang tama. Determinado si Snakey na labanan ang matandang lalaki hanggang sa huli. Winasiwas niya ang espada gamit ang kanyang buntot. At lumipad ang espada. Hindi makapaniwala siya doon. Sa pagkuha ng tama na iyon, naramdaman ni Snakey ang tunay na kapangyarihan ng isang Foundation Establishment Cultivator. Napagtanto niya na siya ay nasa ibang antas. Alam din ni Snakey na napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Dahil doon, walang paraan para talunin siya. Hindi inaasahan ng matanda na magagawang magdulot ng maliit na pinsala ang ahas sa kanyang espada. Nagpukaw ito ng kanyang kuryosidad sa kung anong sikreto ang taglay ng ahas. Gumamit si Snakey ng Earth Traversal Technique. Nakita siya ni Ye na tumatakbo at gumamit ng Soil Petrification Arts. Hinaranggan niya ang butas sa ilalim ng lupa at nagtaka kung bakit hindi lumalabas ang ahas. Alam ni Snakey na nabiktima si Doggo sa trick na iyon dati. At tumanggi siyang maging tulad niya. Bukod dito, hindi ito tulad ng dati. Kahit ang mga bato ay hindi makakapigil kay Snakey. Hindi makapaniwala siya na hindi gumagana ang petrification. Napagtanto niya na ang demonyong halimaw na ito ay masyadong pambihira. Ngayon ay naging malinaw sa kanya na dalawa sa kanyang mga disipulo ang namatay sa mga kamay nito. Ngunit sinabi niya na malas ang ahas na nakasalubong siya. Hindi niya hahayaan itong makatakas anuman ang mangyari. Gumamit siya ng Earth-Piercing Strike. Nagulat si Snakey nang makita ang isang matulis na bato na patungo sa kanya. Malakas na sumigaw si Snakey dahil halos matusok siya. Ang matulis na bato ay lumabas mula sa lupa ngunit sa pagkadismaya niya, walang bangkay. Nagulat siya na talagang naiwasan ito dahil sa maliksi na paggalaw ni Snakey. Gumamit siya ng Earth-Piercing Spike Encirclement at ilang matutulis na bato ang lumitaw sa ilalim ng lupa. Iniiwasan silang lahat ni Snakey. Namumuhi siya sa inis dahil pinipilit siya ng matandang bastos na lumabas mula sa lupa. Siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon dahil kahit paliitin niya ang kanyang katawan ay halos hindi niya ito maiiwasan. Gumamit si Snakey ng Swift Wind Talisman. Kinailangan niyang sumugod palabas. Nasiyahan siya na sa wakas ay lumitaw si Snakey. Ginagamit niya ang Carnage Sandstorm. Ngunit sa kanyang pagtataka, naglaho ang ahas. Inakala niya na ito ay isang uri ng stealth talisman o kayamanan. Gumamit siya ng Manifestation Sand upang hindi makapagtago ang ahas. Ngunit wala siyang nakita. Naisip niya na tumakas ito habang nakatago. Sa puntong iyon, si Snakey ay nasa 800 metro na sa ilalim ng lupa. Napakalapit nito ngunit maswerte si Snakey na mayroon siyang stealth talisman na iyon. Kung wala iyon, hindi siya makakaligtas. Napagtanto niya na tama si Doggo. Ang pakikipaglaban sa isang mas mataas na antas ng kalaban ay hindi kukulangan sa pagsuwi sa langit. At kung nais niyang iligtas sina Wolf King at Snowy, kailangan niyang hintayin ang pagdating ni Doggo at makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit pagkatapos, hindi inasahan ni Snakey na mahahanap siya ng matandang lalaki ng napakabilis. Pagkatapos ay napansin niya na hindi pa niya na-activate ang kanyang Divine Consciousness. Dahil hindi ito activated, hindi dapat matukoy ng matandang lalaki ang kanyang eksaktong lokasyon sa lalim na iyon.
Naliwanagan siya na kung talagang nahanap siya ni Ye, agad niya sana siyang inatake. Napagtanto niya na psychological warfare lang iyon para guluhin siya. Para naman kay Ye, wala siyang nakuhang tugon mula sa ahas. Naghukay siya ng hanggang 500 metro at wala pa ring nakita. Nagpataka kay Ye kung pinakawalan niya ito o nagtatago lang ito ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Napagtanto niya na dahil naroon si Snakey upang iligtas ang dalawang demon beast na iyon. May kutob si Snakey sa kung ano ang gagawin niya. Binalaan siya ni Ye na kung hindi siya magpakita sa kanyang pagbibilang hanggang 10, dudurugin niya ang balat ng kanyang mga kasama. Sa ganitong masikip na espasyo, papatayin sila ng kanyang earth-piercing spike sa loob ng 10 segundo. Nagsimula si Ye na magbilang mula 1. Nagdasal sina Wolf King at Snowy na lumabas si Snakey. Pagkatapos ay nagbilang siya ng 2. Natarante si Snakey at nagreklamo na hindi iyon ang tamang paraan ng pagbibilang. Sumigaw si Snakey kung nasaan siya at sinabi sa matandang lalaki na iwanan ang 2. Nasiyahan si Ye na sa wakas ay nagpakita siya. Tulad ng inaasahan niya, si Snakey ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Gumamit si Ye ng earth traversal technique at binilang kung gaano kalalim ang ahas. Bumaba siya ng 800 metro at nalaman na naroon si Snakey. Hindi niya maiwasang magkomento na talagang matigas si Snakey. Tinanong niya kung hindi siya natatakot na madurage na parang giniling na karne. Kailangan ding mag-ingat ni Ye sa lampas 500 metro. Gumamit siya ng anti-squashing golden protection. Pagkatapos ay natagpuan niya si Snakey. Gumamit siya ng earth crushing at si Snakey ay tinamaan sa buong katawan. Sumugod si Snakey sa kanya na nakabuka ang bibig. Sumumpa siya na papatayin niya ito. Hinamon siya ni Ye kung paano siya nito papatayin. Tumagos ang espada ni Ye sa ulo ni Snakey. Malakas na sumirit ang dugo ni Snakey. Pagkatapos, huminto sa paggalaw si Snakey. Na-disappoint si Ye na namatay lang ito ng ganoon kadali. Plano pa naman niyang hulihin itong buhay. Hindi niya naininde dahil napakahalaga pa rin ito kahit patay na. Binalak niyang dalhin ito pabalik sa sekta. Ngunit napansin niya na may nalaglag na itim na gintong bato mula sa bibig ni Snakey. Doon niya nalaman na isa pala itong puppet.